Ano nga po ba ang mahirap gawin? Ang magpalaki ng anak o magpalaki ng magulang? Happy month of July and this year 2021 to all of you mga kalay. Ngayon pong buwan, ako po ang inyong partner mentor, Grace Balhemino of Tuguegarao City, Cagayan Valley. Mga kalay, ngayon pong buwan, usapang pamilya po muli tayo. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan pong Raising Responsible and Confident Parents and Children. And the foundation of God's Word ay may kita po sa Kawikaan, chapter 19, verse 18 and chapter 29, verse 15. Sabi po ng Panginoon, supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa at huwag mong ilagak ang iyong puso sa ikapapahamak niya. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan sa kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. Mahirap nga po ba talagang magpalaki ng anak? O mas mahirap po magpalaki ng magulang? This is one of the common sayings natin pong mga Pilipino. Mga kalait, ngayon pong araw, ay atin pong matututunan kung paano po natin didisiplinahin ang ating mga anak. Naiintindihan po natin na ngayong panahon ng pandemic, halos lahat po ng ating mga kasama sa bahay, lalong-lalo na po ang mga magulang, ay mas lalo pang naging abala sa kanilang mga trabaho. At ang kanila pong mga pinaka-inspirasyon ay ang mga anak. Sila po ang pinaka-inspirasyon po ninyo. Ngunit nakakalungkot din pong isipin mga kalay na ito pong mga inspirasyon natin sa ating pagtatrabaho ay siya din pong unang ating napapabayaan dahil sa pagiging busy po natin sa ating mga trabaho. Nawawalan po tayo ng sapat na oras upang tanungin natin sila kung ano ang kanilang pangailangan, ano po yung kanilang mga nagagawa sa kanilang sarili, at kung paano po natin silang didisiplinahin sa panahon po na sila ay nagkakamali. Mga kalait, dahil po sa sobra nating pagiging busy, ay napagkakaitan natin ng oportunidad ang ating sarili upang disiplinahin ang ating mga anak at turuan sila maging responsable, competent, and confident children. Ganon din po, ang ating din pong mga bata, ang ating pong mga anak, ay nawawalan din po ng pagkakataong matuto mula sa ating mga magulang. Parents who are responsible and confident of their authority will discipline their children in the right way. Pag alam mo yung responsibilidad mo, pag alam mo yung otoridad mo sa iyong anak, madidisiplina po natin sila ng tama. In turn, disciplined children will learn to be responsible and confident. Natuto din po yung ating mga anak mula sa atin. Yung mga tinuturo natin sa kanila, yun din po ang kanilang maitatatak sa kanilang isipan at may a-apply habang sila ay lumalaki. That's why it's very important to learn our lesson today, raising responsible and confident parents and children. Ano nga po ba ang pagiging responsible and confident na parents? Number 1, responsible parents discipline their children. Kung ikaw ay responsableng magulang, didisiplinahin mo ng tama ang iyong mga anak. Sabi po ni William Glasser, isa pong psychiatrist na kilala sa kanyang kapanahunan, the responsible parent teaches responsibility through the combination of love and discipline. Kapag po tayo ay magdidisiplina ng ating anak, meron po itong pag-ibig. Hindi lang po tayo agad-agad nagdidisiplina. Sa kapanahunan po ata noon, may mga bata na nakaranas na isinako at habang nakalagay sa loob ng sako dahil may mali silang nagawa ay pinapalo. Ako naman po, nung ako po ay bata pa, kapag ako ay nagkakamali, binibigyan ako ng warning ng aking ama. Anak, halika mag-usap tayo. Yung ginawa mo, hindi tama. Kapag inulit mo pa yan, pwede na kitang paluin. So, naging aware ako bilang isang anak. Naramdaman ko na yung aking magulang ay responsible and nag-care siya sa akin. Hindi niya lang ako agad-agad pinapagalitan, kundi concerned din siya. Nagbibigay siya ng warning bago niya ginagawa yung pagdidisiplina kapag hindi ko na talaga sinunod yung kanyang
sinabi or sinasabi. Unfortunately, many of parents today ay akala po nila kapag dinisiplina nila ang kanilang anak, ito po ay pagpaparusa. So today, let us learn what discipline is not. Meron po 5 bagay tayong matututunan. What discipline is not? Number 1, discipline is not punishment without love. Ang pagdidisiplina po ay hindi po pagdidisiplina na walang pag-ibig. Kailangan pag nagdisiplina ka, alam mo, merong pag-ibig. Mahal ko tong anak ko, kaya ako siya dinidisiplina sa tamang paraan. Discipline is not humiliation. Kung tayo po ay magdidisiplina, hindi po ibig sabihin ipinapahiya po natin ang ating anak. Maliban na lamang na yan ay pinagalitan mo sa harapan ng maraming tao. Ako po bilang isang anak ay naranasan ko po na napagsabihan ng aking ama, pero hindi po sa harapan ng maraming tao. Hinintay na pong makaalis yung maraming tao or pag nandun pa din sila sa kwarto, dun kami kinakausap ng aming magulang. Hindi lang po ako, kundi maging po ang aking mga kapatid. Kaya hindi po namin naramdaman yung parang pinahiya sa harapan ng maraming tao. Discipline is not power play. Hindi dahil tayo ay magulang, sabi nga po, minsan kahit sa mga TV napapanood po natin, sinasabi ng magulang na, anak lang kita, magulang mo ako kaya dapat sumunod ka sa akin. Huwag po tayong masyadong authoritative. Huwag po natin i-overpower na po yung ating mga anak. Dapat maramdaman pa rin po nila na tayo bilang mga parents ay approachable, na kahit sila ay nagkamali, alam nila na mahal natin sila at kaya natin sila didisiplinahin sa tamang paraan. Discipline is not threatening. Ang pagdidisiplina po, huwag po nating isipin na tayo po ay nananakot. Not unless na yung mga word na lumalabas sa yung bibig ay nakakatakot nga naman. Meron po kasing mga magulang, mga kalait na kapag nagsasalita sila sa kanilang mga anak ay parang walang preno. Na nakakasakit na rin minsan. Kaya feeling na yung natithreaten yung mga bata. And other parents, they are thinking this way. Na kapag dinisiplina ko yung anak ko, baka matakot na siya sa akin. Mga kalait, may tamang mga salita para magdisiplina ng mga bata. Number 5, discipline is not bribery. Sabi po sa dictionary, yung bribery o pagbabribe, may 2 kahulugan po. Una is yung suhol, pangalawa po is pagbagsak. Huwag mong isipin na kapag dinisiplina mo yung anak mo, binabagsak mo na siya. Kalait, meron pong tamang salita, tamang oras, paano po natin kakausapin ang ating mga anak. What discipline is and its purpose. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng disiplina at ano yung purpose nito? Discipline means a training process that will take time and effort. Kailangan mong pag-isipan. Ito yung nagawang pagkakamali ng anak ko. Ano yung dapat kong gawin? Paano ko to sasabihin? At kailan ko to sasabihin? Huwag po tayo agad nagpapadala sa emotion. Because kapag finalo agad po natin, for example, galit po tayo at sinunod lang po natin yun, hindi natin pinag-isipan yung ating ginagawa. Sometimes, dun po natin na-humiliate or even na-degrade yung ating mga anak. At hindi na po yung pagdidisiplina. That is abuse. Kaya kinakailangan po natin na matutunan sa ating sarili yung tamang pagdidisiplina sa ating mga anak. As parents, it is our duty na tulungan ang ating mga anak na matuto to become a responsible and confident children. Meron pong 2 bagay na dapat nating matutunan o malaman. Sa ating pagdidisiplina sa bata, meron pong reward and punishment na tinatawag. Ano po itong reward? Reward is, halimbawa meron kang magandang behavior na nakita sa iyong anak o nakita mong nag-aaral siya ng maayos, you can give him or her a reward. First is, you can compliment her or him. Anak, maganda tong ginawa mo, keep it up. No? Good job. Ganun po, mga magic words na makakapagpa-lift up ng spirit ng inyong anak. Pangalawa, pwede mo siya, dahil bawal naman po ngayong mamasyal-masyal dahil sa pandemic, pwede mo naman siyang i-treat. Anong gusto mo? Milk tea? O anong gusto mo? Ito, ganyan. Anong gusto mong luto? Simple way that we can offer to our children. Pwede din naman po na, o dahil anak,
Dahil anak, maganda yung ginawa mo, dahil naging masipag ka kahapon, ngayong araw, babawasan natin ng yung isang trabaho mo. Halimbawa, lunch, hindi ka maghuhugas ng lunch kung dati lagi niya ginagawa. Ngayong araw na to, hindi mo hayaang gagawin niya. That's a reward. And, pwede din po na sa akin po, yung ginagawang reward sa akin ng aking tatay, may dagdag na noon dahil pumapasok, may dagdag ng 2 piso yung aking baon. So ngayon, pwede naman siyang i-reward mo ng load dahil kailangan din po yung sa pagbumodule. How about punishment? Paano ka magbibigay ng punishment? Pag nagbigay ka po ng punishment, huwag naman po yung masyadong mahirap. Depende po yung sa ginawa naman na pagkakamali ng ating anak. 2 examples na pwede ko pong ibigay sa inyo. Pwede po na kapag siya ay nagkamali, pwede mong nagdagan yung kanyang trabaho sa bahay. Like for example, pagdadagdagan mo po yung kanyang paghuhugas o ngayong araw ikaw maglalaba. Kasi ito yung nagawa mo, yan yung iyong ngayon na parang consequence dahil sa mali mong ginawa. So kung ayaw mo na ulit gawin yan, huwag mo na rin ulit gagawin yung kung ano yung maling bagay na ginawa mo. Pangalawa, you can take away any privileges from your child or children. Pwede po, for example, hindi ka muna pwedeng mag-cellphone ngayon or hindi ka muna pwedeng mag-connect sa wifi ngayon. Yun muna yung consequence dahil sa yung maling ginawa. Wala kang sasabihing masamang salita. May tamang pamamaraan ng pagdidisiplina. So why is it important na disiplinahin natin yung ating mga anak? There are 3 things natin pong matutunan. Number 1, discipline makes our children feel safe. Halimbawa po sa rooftop, doon maglalaro yung inyong mga anak. Bago pa man sila pumunta doon, ikaw bilang magulang, naglagay ka na ng mga bakod. At in-explain mo ngayon sa anak mo, anak, pag naglaro kayo dito, huwag kayong tatawid dito sa bakod. Pag tumawid ka, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. So dahil sa tamang pagdidisiplina, nakikita ng mga anak, okay, natututo sila doon sa tinatawag na boundary. Hanggang dito lang pala yung pwede kong gawin. Kasi kapag nag-overlap ako dito, pag ginawa ko to, ito pala yung pwede kong maging consequence, sabi ni mama at ni papa. So, hayaan po natin mga ka-light na kapag dinidisiplina po natin sila, ma-feel nila na safe po sila. Kaya natin to ginagawa sa kanila dahil gusto natin silang ingatan. Pangalawa, discipline provides guidance until a child is capable of making decisions. Natututo pong magdesisyon ng mga bata base sa nakikita po nila sa kanilang mga magulang. Alam niyo po, ang mga bata, good listener yan sa parents. Kaya pag tinuturuan sila, natatandaan po nila kaagad. At mabilis po yung adaptation ng bata. Kaya mas maganda silang turuan habang bata pa. At kapag lagi natin silang kinakausap, minomotivate natin sila, discipline po natin sila, matututo po yung mga bata na irespeto yung ating perspective or yung ating point of view. In that way, pati yung bata na, yung ating anak ay makikita nila, matatandaan nila, ito pala yun. Ganito pala yung sinasabi ni mama at ni papa. Number 3, discipline will enable a child to assume responsibility. Matututo po yung bata na gawin kung ano yung part niya, kung ano yung responsibility niya. Like for example, sa module class, kapag lagi mong tuturuan yung bata o tutulungan, anak, nandito na yung module, ako nang gagawa, sige na, dyan ka na lang. Hindi po matututo yung ating anak mag-aral ng maayos. Kung nakikita po natin nahihirapan ng ating anak, doon sa mga part na yun na nahihirapan, pwede mo siyang partneran, pwede mo siyang samahan. Okay, sige anak, alin dito yung mahirap para sa'yo? Tulungan kita, turuan kita. Huwag mong kuning lahat. Nang sa ganun po, makita ng bata na, willing pala si mama na tulungan ako, na samahan ako. And that's one way na pagdidisiplina sa ating mga anak. Natututo silang pahalagaan yung kanilang pag-aaral. Naging responsible sila sa kanilang sarili bilang mag-aaral. Hindi sila umaasa lang sa kanilang mga magulang. Ano po? So, dapat ma-learn din nila yung consequence. Paano pag naging matigas ang ulo? Hayaan nyo rin po maramdaman nila yung consequence. Huwag po nating pagtatakpan yung ating mga anak. Kung kinakailangan nilang maranasan yung consequence dahil may mali naman po talaga silang ginawa, hayaan po natin.
O, sabi po sa Kawikaan 19:18, supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa ikapapahamak niya. Kapatid, kung may maling ginawa ang iyong anak, ang ating anak, huwag natin pong pagtatakpan. Kasi kapag pinagtatakpan po natin, mas lumalaki po yung ulo ng bata, kaya sila nai-spoiled. Hayaan po natin na maranasan po nila yung consequence. Sabi po ng isang nabasa ko na libro, ang title po is Boundaries, about din po ito sa parenting. Kung may pagkakamali ang ating anak, turuan natin silang harapin kung ano yung consequence. Huwag natin silang pagtakpan dun sa consequence na kanilang dapat maranasan. Like for example, sa mga high schoolers, binibigyan mo ng pambayad sa school para dun sa kanyang tuition fee, tapos hindi niya pala yung pinambabayad, kung saan-saan niya pala yun ginagamit. Dapat maturuan natin ng mga bata na huwag lang tayo, hindi pala siya nagbayad, o sige, mangutang na lang ako, magbayad na lang ulit. Hindi po ganon. Dapat turuan po natin yung bata kung paano niyang i-apply sa kanyang buhay yung pagiging responsableng estudyante at anak. Nagastos niya yung pera sa ibang paraan, kinakailangan po na pagsumikapan niya na makapag-ipon nang sa ganon mabayaran niya kung ano yung dapat niyang bayaran, responsibilidad niya sa school. Huwag na po natin pinagtatakpan yung pagkakamali ng ating mga anak. Upang nang sa ganon, hindi po tayo matulad kay Priest Eli at kay Samuel. Hindi po nila nadisiplina ng tama ang kanilang anak, kaya ang Diyos na po mismo ang nagparusa sa kanila. Dahil hindi po naging magalang si Hophni at si Phinehas sa ating Diyos na buhay, maging po doon sa mga handog na ibinibigay, ito po ay kanilang nilalapastangan, hinayaan ng Panginoon na mamatay sa digmaan si Hophni at si Phinehas. Ang bawat pagkakamali po na ginagawa ng ating mga anak, even tayo pong mga parents, ay meron pong kaparusahan na kaakibat kapag hindi po natin ito itinama ng maaga at di natin tinigil kung ano yung mga maling gawain. Even si Samuel, yung kanya pong anak na si Abias at si Beersheba, hindi rin po sila sumunod sa kanilang ama. Kaya pinarusahan din sila ng ating Diyos na buhay. Mga magulang, disiplinahin po natin ang ating mga anak, pero maging maingat po tayo sa ating mga pananalita. Maging maingat po tayo na hindi tayo nagpapadala ng emosyon sa ating pagdidisiplina sa ating mga anak. And always pray for them. Always pray for your children. Nang sa ganun po, makita mo ano yung nais ng Panginoon at papaanong paraan natin dapat dinidisiplina ang ating mga anak. Muli mga ka-light, isang mapagpalang buwan ng Hulyo sa bawat isa sa atin. Nawa, ang anuman matutunan ninyo dito ay apply po ninyo sa inyong sarili at sa inyong mga anak. Upang sa ganon ay patuloy na lumago ang pagkakaroon po ng environment ng responsible and confident parents and children. Maraming salamat mga ka-light. God bless you.